So kung mapapansin po ninyo mga kababayan, mas pinabibilis na daw po ang internet dito po sa ating bansa kasi yung mga liblib na lugar daw mga kababayan, naabot na daw po ng internet at yan po ay napatunayan ko na dahil nga yung lugar ng kapatid ko mga kababayan, liblib na lugar yon, bundok na kung tutuusin pero may internet na po ngayon. Ano po, so ngayon sabi po dito, basahin po natin, konektado ang bayan, pag-asa at pag-unlad sa bawat sulok ng Pilipinas. Hindi dapat manatiling disconnected ang kanayunan. Para kay PBBM, mahalaga ang koneksyon para sa edukasyon, trabaho, at kabuhayan mga kababayan. Totoo naman po talaga kasi marami na po talaga ngayon work from home. At marami po sa mga kababayan Pilipino po natin, especially yung estudyante, na talagang kailangan yung internet mga kababayan. So ngayon, sabi dito, mabagal na proseso, mabagal na signal. Ang pag-deploy ng internet ay nahadlangan ng permits, power issue at right of way mga kababayan. Pero sabi pa dito, mga programang tumutulong sa serbisyong ramdam, hindi lang po sa pangako. Free public wifi o yung sinasabing 9,500 sites. At sabi pa dito, Bayanihan SIM Project. At saka po yung cheaper internet or yung murang internet. So ngayon, ipinapatupad na po yan ng ating pamahalaan. So sabi pa dito, pinag-isang lakas para daw po sa digital future. Pinangunahan ni PBBM ang unified action ng gobyerno at pribadong sektor at LGU mga kababayan. So parang lumalabas po dito, government plus telcos plus community. Yan po yung nangyayari ngayon mga kababayan sa panahon po ni PBBM. Kasi nga, tinututukan na yung pagpapalakas ng internet at pag-abot dun sa mga kanayunan o dun sa mga lugar na talagang liblib na lugar na nangangailangan mga kababayan ng internet. So sabi pa dito, konektadong buhay, konektadong bayan. Kapag konektado ang bawat Pilipino, sabay-sabay nauunlad ang bayan. Ito ang bisyon ng bagong Pilipinas. Parang katulad nito mga kababayan, nitong lugar, kung nasasan ako noon, kung nasasan ako ngayon, ito napakaliblib po nito mga kababayan, pero kita nyo naman, may internet tayo nagagamit at nakakapag-live tayo. So ngayon, yan po yung sinasabi ko po sa inyo na talagang pinagtutuunan din ng ating mahal na presidente. Hindi lamang po yung buhay ng mga kababayan natin magsasaka, yung mga nabibigyan ng lupa at bahay, kung hindi mga kababayan, pati yung mga naghahanap buhay sa kanilang tahanan. Katulad ng mga live seller, ng mga online seller, katulad ng mga call center na ang trabaho nasa sa bahay na, at katulad po ng mga kababayang Pilipino po natin na ginagawa ng hanap buhay ang internet, mga kababayan, or yung kanilang hanap buhay ay nasa sa internet. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan din po natin, bukod po sa pagpapalakas ng internet at pag-abot ng internet sa mga liblib na lugar, pinagagaan din ng gobyerno ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil nga, dito daw po sa eGovPH Super App, ito na daw po ay tinitingnan na solusyon sa traffic, yung fines at serbisyong government-wide. So sabi po dito, sa bagong Pilipinas, inaasahan ng serbisyo na mas madali at mas transparent para daw po sa lahat. Bakit daw mga kababayan? So sabi po dito, iba-ibang sistema, iba-ibang apps. Dati, iba-ibang sistema ang kailangan para daw po sa traffic fines. Iba-ibang platforms para daw po sa dokumento. Magulo at nakaka-stress kasi nga pumipila ka pa. And then nauubos yung oras mo. So ngayon sabi po dito, hindi masama ang proseso. Ito ay bunga ng hiwa-hiwalay at magkakahiwalay na teknolohiya. Sabi pa dito mga kababayan, one app, many government services o services. Ang eGovPH Super App ay unified platform ng gobyerno kung saan pwede mo nang gawin ang maaaring serbisyo kasama ang MMDA traffic violation at penalties sa isang lugar lang. Traffic violation and payment. Halimbawa, nagkaroon ka ng violation sa daan. Kaysa pumunta ka pa ng LTO, pwede ka na magbayad online. Kasi yun yung sinasabi dito, traffic violation and payment. Real-time traffic alerts, digital government documents, and alert reminders mga kababayan. So ngayon, bukod pa po dyan, tuloy pa natin. Yan.
Action ni PBBM ang modernize and serbisyo. Pinangunahan ni PBBM ang mas malawakang paggamit ng digital government services, hindi lang traffic fines, kung hindi, pati dokumento, alerts at saka po reminders. Ang mabilis na aksyon na ito ay naglalapit ng serbisyong gobyerno sa mamamayang Pilipino. Kaya kung makikita po ninyo, saglit na pumila pa kayo, lalo na kapag kailangan nyo ng mga IDs, mga kababayan, dito po sa eGov apps, pwede nyo na po ma-access yan. Ano po, so ngayon sabi pa dito, real-time traffic ito sa bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, serbisyong digital, accessible, at para sa lahat, tuloy-tuloy na pinapaunlad. At bukod pa po dyan, mga kababayan, sa eGov, super app na yan na makakatulong po para hindi ka na pumila at para makapagbayad ka na through online ng mga violation mo, lalo na at pinagsanib persa na nga ng MMDA, pati po yung trabaho, pwede mo na rin ma-access online. Kasi nga, sabi dito mga kababayan, sa isa pa nating nakitang balita, ito pa daw, lahat ng skills, isang app na lamang po. Kung makikita nyo mga kababayan, yung mga para po sa mga job seeker at mga manggagawa, paano gamitin ang app, na andito yung proseso mga kababayan. Ayan o. Ayan po yung proseso mga kababayan kung paano po gamitin yung app. So ngayon tuloy pa natin. Sabi pa dito, yan, skills or yung sinasabi na opportunity. Sa TESDA Skills Passport app, isang click na lamang daw po ang training at trabaho. Serbisyong diretso sa tao, ramdam ang malasakit. Yan po yung inilaunch ng presidente noong nakaraang araw mga kababayan na TESDA Skills Passport mga kababayan, na kung saan pwede mo nga namang ma-access dyan yung trabaho at yung training mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. No more papel, all digital na. Certificates, training, verified lahat sa Skill Passport. Mas mabilis, mas madali, at mas sigurado ang oportunidad mga kababayan. So ngayon sabi pa dito, digital na ang diskarte. May AI assistant job, meron daw pong AI assistant, at saka daw po may job matching at digital certificates pa. Yan po yung nilalaman ng TESDA Skills Passport mobile application mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin, mula daw po training hanggang trabaho. So ibig sabihin mga kababayan, hindi lang tinututukan ng gobyerno yung pagtitraining mo, pati yung paghahanap mo ng trabaho, isa din po yan sa tinututukan ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Kasi nga sabi dito, direktang konektado ang TESDA certified workers sa employers. Ganito ang gobyernong nag-aalaga sa mga manggagawa. So kung mapapansin nyo nga naman, mas pinagagaan na ng ating pamahalaan yung paghahanap ng trabaho ng mga kababayang Pilipino po natin. So nasa sa inyo na lang yon kung paano po ninyo i-access to mga kababayan. Naandyan dyan naman yan sa eGov mga kababayan, and then makikita nyo din naman dito yung TESDA app. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, skills mo, may passport na. Tuloy pa natin. Pilipinas, nag-level up na. Isang app na nagbubukas ng training, scholarship at trabaho. Ito pong digital skills, digital certificates, at saka daw po itong digital job, future ready. So yan po yung sabi dito. Future ready na tayo. Yan po yung sinasabi dito mga kababayan. So ibig sabihin, yan yung tinututukan ng ating pamahalaan habang binabash ng mga DDSet ang ating gobyerno, ang ating presidente tuloy-tuloy sa pagtatrabaho para mabigyan na magandang kinabukasan ang mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon sabi pa dito, habang ikaw ay nagtsatsaga, gobyerno ay umaaksyon daw. Trabaho, training at tulong, pinagsama-sama na. Salamat PBBM, yan po yung sabi dyan. Kasi nga naman mga kababayan, malaking bagay po itong TESDA Skills Passport mobile app. Pwede nyo na po ma-access dyan mga kababayan yung training, certificates, and then yung trabaho na magmamatch sa inyo. Once na kayo po ay nakatapos sa training, dito po sa TESDA Skills Passport training app na ito mga kababayan, or etong mobile app na ito, one click away na lang. Ika nga mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, di mo na kailangan ng backer. Skill lang, okay na. TESDA Skill Passport, oportunidad
para daw po sa lahat, trabaho, hindi palakasan. Kasi nga ayaw ng presidente, yung padre-padrino system na kapag ka malakas ka, may trabaho ka. Kapag hindi ka malakas, o di wala kang trabaho, hindi ka matatanggap. So, di ba, ganyan nung mga nakaraang administrasyon, ganyan po yung proseso, mga kababayan. Kapag ka hindi ka malakas, wala kang backer, o di wala kang trabaho. Pero kapag ka malakas ka, may backer ka, o di maganda yung trabaho mo, may trabaho ka na, maganda pa yung trabaho mo. So ngayon, sa panahon ni PBBM, ayaw ni PBBM nung ganon. Ang gusto ni PBBM, qualified ka sa trabaho mo, may skills ka. At tatagal ka sa trabaho mo, syempre, kasi gusto mo yung trabaho. Ano po, sasabi pa dito, Pilipinas, nag-level up na. Salamat PBBM. Digital skills, digital certificate, digital jobs. Future ready na tayo. Dito daw po sa TESDA, skills passport ang tulay sa mas magandang bukas at serbisyong abot kamay. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, malaking bagay po itong inilunsad na ito ng ating pamahalaan kasi makakatulong po itong TESDA online app na ito mga kababayan, itong mobile app na ito. So ngayon sabi dito, certificates mo safe at verified. All in one na sa TESDA app. No more excuse, may app na, learn, apply, work. TESDA skills passport para daw po sa pangarap mo. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, yan yung inilaunch ng ating mahal na presidente noong nakaraang araw. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo rin po, sabi ko nga po sa inyo noong nakaraan, yung 30 years na paghihintay ng mga kababayang Pilipino po natin, bukod dyan doon sa pinag-usapan natin, na trabahong nakahanda sa mga kababayang Pilipino po natin na mga kabataan, yung mga naghihintay naman ng kanilang bahay at lupa, talagang yung 30 years na paghihintay, binigyan na po ng kasagutan ng ating pamahalaan. Kasi sabi po dito, aktibong pamumuno ng DHSUD. Sa pamumuno ni Secretary Aleling, patuloy na isinusulong ng DHSUD ang mga programang may agarang epekto sa buhay ng mamamayan. Pagwawakas ng 27 na taon, paghihintay sa sariling tahanan ng mga Ilonggo. So ibig sabihin, yung mga kababayan po nating Ilonggo, nabiyayaan na yung mga beneficiaries, nabiyayaan na ng bahay at lupa. So ngayon sabi po dito, tahanan bilang simbolo ng dignidad. Ang pagkakaloob ng COE ay hindi lamang dokumento kung hindi simbolo ng dignidad at karapatang magkaroon ng sariling tahanan. So hindi lamang po signal yung tinututukan ng ating gobyerno, hindi lamang trabaho na madaling trabaho mga kababayan or mga training, pati po pagbibigay ng tahanan at lupa't bahay, talagang ginawa na po ng ating pamahalaan. So ngayon sabi pa dito, tuloy pa natin. Boses ng mga benepisyaryo. Kinatawa ni Jobin Apollo, torga ang mga benepisyaryo na sumasalamin sa sama-samang pagpapasalamat ng mga pamilyang matagal nang naghihintay. Bakit daw mga kababayan matagal na naghihintay? Sabi pa dito, seremonyang puno ng pasasalamat at tuwa, pinangunahan ni na DHSUD, Secretary Jose Ramon Aleling at Iloilo City Mayor Raisa Trenas ang pamamahagi ng COE sa isang payak ngunit makabuluhang seremonya mga kababayan. Sabi pa dito, isang hakbang patungo sa mas eksklusibong pabahay. Ipinakita ng hakbang na ito ang layunin ng administrasyon na palawakin ang access sa disenteng pabahay para daw po sa mga nangangailangan. So ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pamimigay ng bahay ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno sa pamumuno ng ating mahal na presidente na si PBBM mga kababayan. So ibig sabihin tinututukan pala ng presidente yung mga kababayan Pilipino po natin na benepisyaryo ng libreng pabahay at libreng pagbibigay ng lupa sa kanila. So ngayon sabi pa dito, pinalawak na saklaw ng 4PH program, isinama ng Department of Human Settlements and Urban Development or etong tinatawag na DHSUD ang mga presidential proclamation upang mas marami pang pamilyang Pilipino ang makinabang sa programang pabahay. So ngayon, eto na, may mga benepisyaryo mga kababayan na nakatanggap ng libreng pabahay tapos pinatatalsik lang
ng mga DD yung presidente na nagtatrabaho para mangyari yan. Kita nyo, yung mga kababayan po nating Ilonggo, nakatanggap na ng libreng pabahay yung mga benepisyaryo. So ngayon, sabi pa dito, mga benepisyaryo sa ilalim ng proclamation number 1538. Ang mga nakatanggap ng COE ay mga awardee sa ilalim ng Presidential Proclamation number 1538 na ngayon ay naisama na sa expanded ng 4PH program. Yan po yung mga nakatanggap ng libreng pabahay na naghintay ng halos 30 years mga kababayan at ngayon nangyari na. Tinapos na ng Marcos administration yung matagal po nilang paghihintay na magkaroon ng sariling bahay. Ano po? So ngayon sabi pa dito, pangakong tinupad sa Ilonggo families sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang matagal na ipinangakong pabahay ay unti-unti nang nagiging realidad. Pero inyo mga kababayan yung dati pa sa mga nagdaang administrasyon na ipinangakong pabahay, ngayon lang nagkaroon ng katotohanan. Seguridad at kapayapaan para sa pamilya, ang pagkakaloob ng COE ay nagbibigay ng inaasam na seguridad at pangkapayapaan ng isip sa mga benepisyaryong matagal nang naghihintay ng katiyakan sa libreng pabahay at sa panahon po ni PBBM ay nangyari po yan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, napakagaling ng ating mahal na presidente kasi biruin nyo, nagkaroon ng katuparan mga kababayan yung matagal nang hinihintay ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, bukod pa po dyan sa libreng pabahay mga kababayan, kung titingnan din po natin yung pangarap dati ng ating mahal na presidente na 20 pesos na bigas, unti-unti na pong nagkakatotoo mga kababayan at napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil nga, etong 20 pesos na bigas, nakarating na po ng Tawi-Tawi. Mga kababayan, nakarating na ng Mindanao. So sabi dito, basahin po natin. 20 bigas meron na. Unang Mindanao rollout, Tawi-Tawi, from 60 to 70 per kilo, 20 pesos na lang, ramdam ang ginhawa sa Bungaw. Yan yung sabi dito mga kababayan nakarating na ng Mindanao. Baka mamaya magulat tayo, nasa Davao na yan. Diba? Baka mamaya magulat tayo, nasa Davao na yan. So sabi dito, basahin po natin. Tawi-Tawi, una sa Mindanao, 20 pesos na bigas, dumating na at 5,000 na residente agad ang nakinabang sa rollout ngayong 2026 mga kababayan ng 20 pesos na bigas. So yung dating pangarap ng presidente mga kababayan, eto na. Napapakinabangan na ng mga kababayan Pilipino po natin. Samantalang yung 2,000 na kuryente ni Marcoleta mga kababayan, hanggang ngayon wala pa. Hindi pa tinatrabaho kahit na lang yung pagpapababa. Yung pagpapababa mga kababayan ng tax sa kuryente, kahit yun na lang ang gawin niya. Hindi pa niya magawa-gawa. Diba mga kababayan? Anyway, sabi pa dito, serbisyo hanggang dulo. Tawi-tawi, thankful. Abot kayang pagkain para sa sektor na may dagdag gastos sa kalusugan. Laking tulong sa araw-araw na pamumuhay yung 20 pesos na bigas. Mga kababayan, at ganyan po kagaling ang gobyerno ni PBBM. Unlike naman, dun sa nangako ng kuryente, ng 2,000 pesos pababa na libreng kuryente hanggang ngayon, wala pa. Diba? Hanggang ngayon mga kababayan, wala pa. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, mula 70 naging 20 pesos na lang ngayon. Ramdam sa Tawi-Tawi, tunay na relief para sa mga pamilyang Tawi-Tawenyo. Yan yung nakalagay dito mga kababayan. So ngayon, bukod pa po dyan sa 20 pesos na bigas na nakarating po sa Tawi-Tawi, kung babasahin po natin mga kababayan, nakatutok din ang ating pamahalaan sa pagpapaunlad ng kasanayan ng mga kababayang Pilipino po natin pagdating po sa edukasyong pangkalusugan or pagdating mga kababayan sa kaalamang pangmedisina. So ngayon sabi po dito, Malate bilang sentro ng pag-unlad. Ang proyekto sa Malate, Maynila ay nagpapalakas sa papel ng lungsod bilang sentro ng edukasyon at kalusugan. Kasi nga ito po yung 5-story building na ipinatayo mga kababayan dyan po sa Maynila. Na kung saan pinangunahan po ni PBBM at ni Mayor Isko Moreno yung groundbreaking po niyan mga kababayan noong nakaraang araw. So ngayon, sabi po dito, basahin po natin.
pinalakas ang edukasyon at serbisyong pangkalusugan sa Maynila, edukasyon at ospital sa iisang direksyon, pinagtibay ng administrasyon ang koneksyon ng akademya at aktwal na serbisyong pangkalusugan mga kababayan. Bakit daw? Tuloy pa natin. Pagtitiyak sa kalidad ng serbisyong medikal. Ang inspeksyon sa OMMC ay nagpapakita ng malasakit ng Pangulo sa kalidad ng serbisyong ibinibigay sa mga pasyente. Ito yung time na nagpasalamat ng taus-puso si Mayor Isko Moreno kay PBBM kasi nga bukod doon sa zero balance billing mga kababayan, talagang tinutukan din ng ating pamahalaan yung pagpapatayo ng mga eskwelahan na nagsasanay sa mga kababayang Pilipino po natin pagdating sa medisina. At pagdating sa serbisyong pangkalusugan. So kung mapapansin po ninyo, marami po nagalit na mga didishit kay Yorme nung nagpapasalamat na kay PBBM at sinasabihan pa nga si Yorme na balimbing. Balimbing daw mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, inspeksyon sa ospital ng Maynila Medical Center. Kasabay ng groundbreaking, sinuri rin ng Pangulo ang kalagayan ng ospital ng Maynila Medical Center. At tinutukan nga ng ating presidente at ibinida din niya kung magkano yung pondo na nakalaan para po matyak na nasa magandang kalagayan yung mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung may problema mga kababayan pagdating sa kalusugan. So sabi pa dito, pagsuporta sa susunod na henerasyon ng health workers, layunin ng bagong gusali na masuportahan ang pagsasanay ng mga future nurses, medical technologies, at iba pang health professional mga kababayan. Kaya nagpatayo ang ating pamahalaan ng 5-story building na kung saan sasanayin yung mga kababayang Pilipino po natin na lalo na yung mga future nurses natin at mga medical technologies at yung iba pa na may kasanayan pagdating sa health professional mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, yan, PLM bilang haligi ng serbisyong publiko. Patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ang PLM bilang institusyon na humuhubog ng mga profesional na maglilingkod sa bayan mga kababayan. Sabi pa dito, personal na pangunguna ng Pangulo ang presensya ng Pangulo sa groundbreaking ay patunay ng kanyang personal na pagtutok sa mga proyektong pang-edukasyon mga kababayan at pangkalusugan syempre. Edukasyon at kalusugan magkaugnay na prioridad. Ipinapakita ng proyektong ugnayan ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan sa agenda ng Administrasyong Marcos. So biruin nyo, bukod sa pagpapaabot ng internet sa mga liblib na lugar, pagpapadali ng pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin sa daan, at pagtutok sa kinabukasan ng mga kababayang Pilipino po natin naghahanap ng trabaho, pagtupad sa pangarap na 20 pesos na bigas, pamimigay ng bahay sa mga benepisyaryo. Ngayon naman tinututukan yung kinabukasan ng mga future nurses natin at mga pagsasanay, lalo na pagdating po sa usapin ng pangkalusugan mga kababayan. Ganyan po ang ating pamahalaan, nakatutok sa ikauunlad o sa posibleng ikauunlad ng kasanayan ng mga kababayang Pilipino po natin at kinabukasan ng mga kabataang Pilipino na nangangarap maging nurses, doktor sa darating na henerasyon mga kababayan. Kaya kung mapapansin nyo po yung pinasinayaan ng ating mahal na presidente na 5-story building, yan po yun mga kababayan. At kung bakit nagpasalamat si Isko Moreno ng taus-puso kay PBBM, kasi eto po yun. Ano po, yung nagsasabi dito, 20 pesos rice. Alol, Pauls. Gagi, pumunta ka ng Kadiwa, makikita mo doon. Basta didisip talaga, may bukbok yung utak. Anyway, shoutout may naligaw pala, hindi nyo naman ako in-update. So yan, mga kababayan, yan po yung mga nagagawa ng ating pamahalaan. Kasi baka sabihin nyo naman, Jake, puro banat ka lang naman doon sa mga tiwali sa gobyerno. Bakit di mo naman ilabas yung mga nagawa ni PBBM at ng kanyang gobyerno? Eto na, pinapakita ko na sa inyo mga kababayan. So yan po yun. At unti-unti na nangyayari at unti-unti nang nagkakatotoo. Unlike naman do sa mga didishit na kapag tinanong mo kung may nagawa ba si Duterte na infrastructure project, wala maisagot. Nakakahiya yun. Mga kababayan, mahirap i-defend yung isang presidenteng walang nagagawa or walang nagawa. Eto,
napakadaling i-defend mga kababayan ng ating mahal na presidente kasi inilalatag ko na sa inyo yung mga nagawa po niya. Ano po mga kababayan? So anyway, kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo hinggil po dyan mga kababayan sa mga topic po na yan na hinimay po natin mga kababayan.